Samantala sa bagong segment po natin ng Telebisyon ng Bayan sa inyong lahat, patuloy po naming bibigyang kasagutan ang lahat po ng inyong katanungan. Sa araw na ito, nagtungo mismo sa mga bundok ng Ormoc ating si Jules Giang upang malaman ang kalagayan ng edukasyon sa naturang lugar. Ito po ang tanong ni Boss, sagot ko. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, maraming reforma ang ipinatupad sa sektor ng edukasyon, tulad na lamang ng K-12 program. Layunin nito na gawing globally competitive ang lahat ng graduates ng Pilipinas. Nataon din na sumakto ang implementasyon ng K-12 sa pagsisimula naman ng ASEAN integration. Iba't iba ang naging reaksyon ng taong bayan hinggil sa bagong programa ng Department of Education. May mga sumusuporta aangat ang kalidad ng edukasyon, ngunit mayroon din namang mga patuloy na tumutuligsa dahil sa iba't ibang pangamba na maaaring maidulot ng pagbabagong ito. Sa ating patuloy na pag-iikot sa Ormoc Leyte, atin naman tututukan ang lagay ng edukasyon sa kanilang kabundukan. Inakyat natin ang bundok ng Ormoc at nagtungo sa graduation ceremonies ng Kabintan Elementary at High School. Kapansin-pansin ang galak ng bawat mag-aral at maging ng mga magulang sa pagtatapos nila sa elementarya at sa high school. Matapos din naman kasi ang taon-taon na pag-aaral at paggising ng maaga, sa wakas ay mag-high school na ang iba at ang iba naman ay tutuntong na ng kolehiyo. Ang Kabintan Elementary School at High School ay mayroong 450 na mag-aaral at 11 guro sa elementarya at 195 naman na mga estudyante at 8 guro naman sa high school. Isa umano ito sa pinakamalayong paaralan sa Ormoc. Kumpleto rin naman ang mga kagamitan ng paaralan para sa mga pangunahing pangangailangan ng pagtuturo. Mapapansin din naman natin na patuloy pa rin ang pagsasaayos ng mga silid-aralan sa Kabintan High School. Ang mga ito ay nasira ng humagupit, ang bagyong Yolanda. Sa karamihan pala sa kanilang kagamitan ay nawasak ng Super Typhoon noong 2013. Nakapanayam natin ang school head ng Kabintan Elementary School na si Ginoong Wilfredo Padilla. Ayon sa kanya, talagang masisipag ang kanilang mga estudyante. Bagamat nasa kabundukan na ang Kabintan School, hindi ito alintana sa mga mag-aaral at sa mga magulang na mag-absent sa kanilang klase. Suportado sila ng Department of Education sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit mayroong tanong si Ginoong Padilla na sa pagkalayo-layo ng kanilang paaralan, bakit daw wala umanong maaaring sakyan ang mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng kabundukan? Ilang mag-aaral pala ng Kabintan na nakatira sa paanan ng bundok ay kinakailangan na maglakad ng humigit 5 kilometro para lamang makapasok, gayon na rin kung pauwi. Nabasama ng aming kable kaya't hindi nakuha ang aking boses. Ang kinatatayuan ko dito ay ang maputik at lubak-lubak na kalsada patungo sa Kabintan Elementary School at High School. Kabilang ito sa 5 kilometro na araw-araw nilalakad ng mga mag-aaral ng Kabintan. Malas naman daw kung malakas ang ulan dahil tiyak na basa na sila at putikan pa. Tulad ko na nabasa at agad namang nagkasakit. Maswerte na raw sila padaang sasakyan upang ang mga bata ay sumabit, natiyak naman na delikado sa kanilang seguridad. Sa wakas, buti na lamang ay sinimulan ng isemento ang baku-bakong kalsada. May mga pagsubok mang kinahaharap ang mga mag-aaral ng Kabintan, hindi ito pumigil sa mag-inang sina Ginang Mirasol Quimpano at ang kanyang anak na si Lizalde. Si Lizalde ay nagtapos bilang class valedictorian ng Kabintan. Payo ni Ginang Mirasol sa lahat ng mga magulang na magpursige at huwag hayaang pigilan sila ng kahirapan na abutin ang kanilang mga pangarap. Huwag daw umanong maging alintana ang mga pagsubok upang marating ang tagumpay. Ngunit may dagdag din na katanungan si Ginang Mirasol sa gobyerno na kung maaari ay matulungan sila ng gobyerno na mapangalagaan ang kanilang hanap buhay. Ang mga mamamayan ng Kabintan ay umaasa sa pagtatanim ng mga gulay. Sa katunayan, ay tinatawag itong Vegetable Bowl of Ormoc. Hangarin ni Ginang Mirasol na sila ay mabigyan ng greenhouse na magsisilbing proteksyon sa kanilang pananim lalo na sa panahon ng tag-ulan.
Nang nanalasa ang bagyong Yolanda ay walang nasalba sa mga gulayan na naging dagok sa kanilang pagkukunan ng pera. Nakapanayam naman natin siyempre si Lizalde Quimpano, ang nagtapos na class valedictorian. Puso at dedikasyon umano ang kanyang naging sekreto kaya't nakamit niya ang bonus bilang valedictorian. Pero ngayong papasok na siya sa kolehiyo, ang kanyang tanong kung bakit hindi sila nakatanggap ng application forms para makapasok sa premier state university ng bansa, ang University of the Philippines. Kung matatandaan na isabatas na ang Scholar ng Bayan Bill noong 2014 o ang RA 10648. Pero sa batas na ito ay makakapili ang bagong graduate ng State University sa loob lamang ng kanyang probinsya. Libre na rin ang matrikula sa unang taon. Bagamat may kinaharap na iba't ang sektor ng edukasyon, hindi ito alintana sa DepEd upang patuloy na reformahin ang sistema ng ating edukasyon. Nakapanayam natin sa Ormoc si Ginoong Ernesto Barquillo, ang Education Program Supervisor ng DepEd Ormoc City Division Office. Ayon sa kanya, ang senior high school program umano ay mahati sa apat: ang academic, ang technical vocational livelihood, ang arts and design at ang sports. Ang academic strand ay mahati naman sa apat: ang science, technology, engineering and mathematics o STEM, ang accountancy and business management o ABM, ang humanities and social sciences o HUMS at ang general strand o GAS. Ngunit, ang kapasidad lamang ng Kabindan High School ay tanging general academic strand lang at 80 lamang ang maaari nilang tanggapin dahil sa kakulangan na rin ng gamit. Kaya naman kung iba't ibang strand ang pipiliin ng tutuntong sa senior high school, kailangan nilang lumipat ng paaralan. Dagdag pa ng DepEd Region 8, patuloy naman umano ang trainings para sa mga guro. Ang good news naman dito ay kahit sa private school ay maaring lumipat ang estudyante. Hindi lang yan, sasagutin pa ng pamahalaan ang halagang 17,000 pesos na matrikula. Kung ating babalikan, 3 tanong ang ating nakalap mula sa boss. Una, ang kakulangan ng sasakyan patungo sa Kabindan High School. Pangalawa, ang greenhouse request para sa mga pananim. At pangatlo, ang hindi pagdating ng mga college applications tulad ng UPCAT sa mga bagong graduates ng Ormoc. Alamin natin ang kasagutan sa mga tanong na ito at i-ere lahat yan sa susunod na linggo. Kung kayo ay may mga nais idulog, mag-tweet lamang sa @PTVPH at gamitin ang hashtag Tanong ni Boss Sagot Ko. Mula mismo sa Ormoc, Leyte, para sa Tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.